Lacto Puffy, probiotic food supplement. Kaysa Lacto Puffy, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit, ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Puffy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. O Lacto Puffy, o Lacto Puffy, sa Lacto Puffy permitang healthy. Lacto Puffy, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Lacto Puffy, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Puffy taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Puffy para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Puffy kitang tanan. Mag-Lacto Puffy. Lacto Puffy, ilimnon alang sa tanan. Lacto Puffy, palit na. Lacto Puffy, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Puffy, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Puffy, mapaitim na. Lacto Puffy, kanunaya. Lacto Puffy, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Puffy na ilimnon para sa tanan.
am anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:08. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug sa kinatibuk ang probinsya sa Subo ug sa mga kasikbit nga lalawigan. Sa tibuok or sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta ang atong mga suking tigpabinaw? Dinhi sa atong tulumanon. Welcome sa atong tulumanon, Pulso sa Katawhan. Dining adlaw nga Miyerkules, Pizza 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Ato pangumustahon ang atong mga suking tigpaminaw. Dinhi
dinhi nining atong tulumanon. Ilabi na diha sa atong nakahook up karon ang DYAJ FM diha sa lungsod sa Sambuan, mga kapul. Atong mga viewers sa ato ang online platform kay naka-live ta karon sa ato ang tulumanon. Ato mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagalain-lain nga mga kanasuran, kumusta mong tanan? Manghinaot mi nga naa kamo sa kapiskay og kamaya sa inyong panglawas karong mga orasa. Maingod to, maing hapon, maing gabi kaninyong tanan. Ako di ay si Ray Pasaporte, may makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 12 ining atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Sa nagunang hisgutana nato karong buntag, kadtong babay nga nakitaan or kadtong ulo nga nakitaan didto sa barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay, niadtong nakalabayng buwan na ilhan na, no? Pinaagi sa DNA result examination nga iya to ni a certain pilar nga usa ka caregiver sa usa ka panimay diha sa Barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay. Unya kagahapon, dunay bag-ong kalambuan ang atong kapulisan diha sa siyudad sa Talisay. Atong i-congratulate, no? Kay ilang nadakpan ang gidudahan or kining gitumbok nga suspect sa patay nining usa ka caregiver diha sa siyudad sa Talisay, diin ang ulo, mga kapulso, nakita ni adtong nakalabayng buwan. Apan ang iyahang lawas in taon karon hangtod karon wa pagyod makit-i, mga kapulso. Kining mao nga suspect na dakpan ni pinaagi sa warrant of arrest nga maoy nahimong agianan sa atong kapulisan, nga giila ni siya nga maoy nagunang suspect sa pagpatay. Matod pa ni Police sa Chief of Police Lieutenant Colonel Humubono Sayon nga ilang nakumpirmar ang pagkatao ni ining biktima pinaagi sa DNA examination. Unya, base pod sa nakuha nila nga mga ebidensya atol sa nagpadayon nga investigasyon, nagtudlo ni sa pag-umangkon sa biktima or pag-umangkon sa amo sa biktima nga nailhan lang nga alias Riner nga maoy suspect. So, patuman ang search warrant sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Talisay ngadto sa ilang nahibaw-an nga Pinoy-anan ni ining suspect, unya nakuhaan nig illegal nga droga ug armas. Nga maoy nakaingon sa iyahang pagkasikop, unya kani nga suspect matod pa nga duna ni kasong pagpatay po dito sa Zamboanga, mga kapulso, dito sa Mindanao. Unya karon, ang atong kapulisan ila paninggi nagpadayon pa ni sa ilahang investigasyon kay dili makatuo ang anak sa biktima nga kining a certain Riner nga pag-umangkon sa amo sa biktima nga maora ni naghimo sa krimen, kundili posible or nagduda ang mga anak ni ining biktima nga duna pay mga kauban sa pagpatay
sa suspect ngadtos biktima. Unya matod pa sa mga otoridad diha sa Talisay nga nakuha sab nila ang motorsiklo nga gituohang gigamit paglabay sa naputol nga ulo sa biktima. Kini base pod ha sa nakuha nga CCTV footage. Ingon man dunay sundang nga gituohan sa kapulisan nga mao'y gigamit sa pagpatay ngadtos biktima. Matod pa sa atong kapulisan diha sa Dakbayan sa Talisay nga ila kunong unahon ang pagpasaka unya og kaso sa mga ebidensya nga ilang nakuha atol sa pagpatuman nila sa search warrant. Unya isunod lang nila ang pagpasaka og kasong murder, no? Kay nagpadayon pa ang ilang pag-evaluate og pagdokumento sa mga ebidensya nga ilang nakuha. So kining suspect do na ni kasong murder dito sa Zamboanga. Unya karon lang ni nahibaw-an sa atong kapulisan sa dihang na sikop ni, no? Pinaagi sa search warrant nga gipatuman pod sa atong kapulisan diha sa Dakbayan sa Talisay. So atong i-congratulate ang kapulisan sa Talisay sa ilahang malampuson na nga pagsulbad niining maong kaso. Pero luoy lang, ngay wa pa makit-i ang lawas gyud sa biktima niining ginganlan og pilar nga usa ka caregiver diha sa Talisay City, mga kapulso. Samtang sa lain atong hisgutanan, adi ay kagahapon o riadto maning Lunes sa press conference ni Vice Mayor Tammy Osmeña, iya mahang gibirahan ang iyahang mayor nga mao'y kalyado niya sa pagpapili sa nakalabayng eleksyon sa miaging tuig. Iyang gisaway si Cebu City Mayor Nestor Archival niadtong Lunes nga matod pa niya, matod pang Vice Mayor Tomas Osmeña nga playing safe kuno sa mga diha sa carbon public market, kining isyo sa carbon public market o kining Montirasas di Cebu, mga kapulso. So iyan ning gisaway og matod pa sa Vice Mayor nga kanunay kunong naglikay ang mayor bahin sa mga importanteng proyekto sa syudad. Lakip na ang kining redevelopment sa carbon market o kining real estate project diha sa Montirasas di Cebu. Matod pa sa kanhi mayor sa syudad og karon maunay Vice Mayor ni Archival nga mao man ta ni iyang katandem niadtong nakalabay nga eleksyon, pero iyang gisaway ning or iyang giakusahan ni nga naglikay kuno sa risgo, playing safe. Datoy kuan diha, nakalimot kog forward nimo Ginerda. Sa iyahang pamahayag ni adtong Lunes nga matod pa niya nga playing safe na kuno nga gisaway niya ang pagdumala sa mayor sa mga prioridad sa kalambuan sa syudad sa Sugbo. Taliwa sa mga problema sa trapiko nga gipatuman pod diha sa Oplan kining Bantal. Hinumdo mo atong murag nagbagulbol ang mga motorista diha sa nakalabayng simana sa Banilad Talamban Road Corridor.
nga gipatuman tong motorcycle lane diha sa baong lugar tungod kuno sa aron kuno mapagaan ang dagan sa trapiko diha. Unya do na may daghan kay taong nadakpan murag kapis libo man. Tungod kay dunay mga motorista nga dili pa aware sa gipatuman diha nga balaod trapiko sa Cebu City Transportation Office kon CCTO. Matod pas mayor nga dili kuno ni unang higayon or nga gigamit ni Vice Mayor Tami Osmeña ang maong pahayag batok kang Nestor Archival. Ato ning hisgutan karon taon ha. Ug unsay atong komentaryo niining ilahang panagbangi karon. Kay murag sugod naman ni. Unsa man gyoy tumong ni Vice Mayor Tami Osmeña. Niining padayon niya nga pagsaway sa iyahang katandem ni adtong nakalabayng eleksyon. Napulos ban sila ni Daog, si Mayor Nestor Archibal ni Daog og siya pod pagka vice mayor ni Daog under sa ilahang partidong Bando Osmeña Pundok Kauswagan kon BOPK mga kapulso. Samtang dito sa kauluhan, di ay flood control funding na. Kining budget sa flood control project nga giwagtang ni karong tuiga. Giwagtang ni tungod ni sa nitumaw nga isyo sa flood control project niadtong nakalabayng tuig unya wa na ni budget para karon tuiga. Pero karong sunod tuig, sa 2027 national budget, doon na nigi nakakuha ni dakong pahat, no? Kay ang administrasyon karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nangayo ni og 7.2 trillion pesos nga national budget for 2027 nga ilan ang giduso ngadto sa Department of Budget and Management kon DBM og sa House of Representatives kagahapong adlaw mga kapulso. So kining DPWH karon nakakuha ni og dako kayong pondo nga 1.314 billion karong sunod tuig mga kapulso. Nanasay daghan kay makapaldo ani. Nanasad kay gibalik ni tungod ni sa mga pagbaha nga atong nasinati dili lang din Dakbayan sa Sugbo og sa uban pang mga lugar dinhi sa nasod. Kay atong nasayran dili lang din Dakbayan sa Sugbo og sa Metro Cebu, lakip na dito sa Metro Manila nga nakasinati pod og grabing pagbaha tungod sa nagpadayon nga pag-uwan nga ila pong natagamtaman dito sa nakalabayng mga adlaw or nakalabayng mga simana. Dinis to grabe man. Nanglutaw man tong mga motor dinhi. Unya dunay mga balay nga murag tagiliog na ang tubig baha. Dihas barangay Tisa. Sus, grabiha ginoong tubiga. Makaingon ka nga diin maning tubiga gikan oy. Nga grabe man ang gilawmon sa tubig baha dinhi sa patag. Wa na magsubay og sapa. Mga dagkong suba wala na magsubay. Ang tubig baha kundili naa na nagsubay sa mga karsada, sa mga kadalanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ug ingon man dito sa Mandawi. Ani adto nakalabayng adlaw si Ombudsman Buyeng Rimulya ni ari gyud diri Dakbayan sa Sugbo
bisag galunop dito sa Metro Manila pero giarig yung buyeng Rimulya aron susihon ning mga proyekto sa flood control project nga gipatuman dinhi sa Sugbo mga kapulso. O kagahapon adlaw, diripod si DPWH Secretary Vince Dizon aron susihon ang mga lugar dinhi sa dakbayan sa Sugbo diha sa Barangay Kinasangan. Lakip na dito sa Mandawi City. O kanang IS Fortuna diha. Nga grabe pong taasas tubig diha kanang atubangan sa Cebu Rolling Hills. Sus, grabe ha noon. Makaingon ka nga hain naman ang atong mga kuan diri kanang drainage system diri wa na dili na ni functional. Ngawa naman mag-agi ang tubig baha sa atong mga drainage system dinis dakbayan og sa Metro Cebu. Kung dili na naman ni magsubay hinuon sa atong mga nagunang kadalanan dinhi sa dakbayan og Metro Cebu mga kapulso. Unya karong adlaw day 14 pila naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Murag do na to'y cross-examination nga ipahigayon karon sa Defense Council ngadto sa tagakuha nga si Del Campo nga maoy gipresentar isip witness sa prosecution panel kagahapon adlaw. Ambot og dili ba mausab ang oras? Kay do na to'y proposal si Senator Mig Subiri nga ibalhin, unahon nila ang ilahang mga sesyon diri sa buntag. Kay karong mga orasa alas 10 ngadto sa alas 2 mao naman ang impeachment trial. No, giusab ni human sa suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 27. Giusab ni gikan sa hapon gibalhin diri sa buntag. Unya karon do na say plano nga ibalik na lang ang impeachment trial sa hapon. Unahon nila ang ilahang mga sesyon sa ilahang doon na sila mga tukion diha sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga komitiba nga gikuptan sa atong mga senador. So ibalik diri sa hapon. Depende kay murag mo patawag pa silang caucus karong buntag. Unya hukman ni sa mga senator judges or uyona ni o ibalik na sad ni sa hapon. So kagahapon di ay balita po dito sa kauluhan nga ang Department of Justice mipasaka na og tutok ka mga kasong grave threats batok kang Vice President Sara Duterte sa iyahang pagpanghulga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady nga si Lisa Marcos ug ni kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kapulso. Kani na apil ni sa Article 4 sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Pero ang kaso nga inciting to sedition gibasura man ni. Ang grave threat ra maoy pasaka karon sa Department of Justice. Magmatod pa sa duha ka mga membro sa prosecution team nga kini si Representative Batangas Representative Jervil Luistro o kining mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima nga kini kunong pagpasaka o kaso batok kang Vice President Sara Duterte kining grave threat, tulo ka mga kaso nga grave threat matod pa ni Jervil Luistro mga kapulso nga no one is above the law. Pagi kunoy mula baos balaon. Nahala. Sige. Ato lang ning kuanan kun do naman sa mga abogado si Vice President Sara Duterte nga mudipinsa nining kaso karon nga iyahang giatubang. So padayon ta karon taud alang pa sa mga hisgutanan. Ini mga isyu karon nga ato ang gituki dinhi sa ato nga tulumanon.
Sa dili pa, ato sang ipadangat ang mahinungdanon kaayong mga mensahe. Atong oras, 29 minutos na pasado alas 11 sa buntag. Please stand by. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salins Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:33 na sa kabuntagon. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Hangtod kita sa alas 12 mga kapulso, mga kabantay. So ato ning hisgutan karon kay murag nanasad no gisaway ni Cebu City Vice Mayor Tami Osmeña ang iyahang kaalyado sa politika
nga si Mayor Nestor Archibald nga matod pa playing safe kuno sa mga dato. Naglikay sa risgo kuno. Naglikay sa risgo sa mga impluwensyadong tao dinhi sa dakbayan sa Sugbo kaysa publiko nga ipatuman ang mga proyekto. Matod pa ni Vice Mayor Tami Osmeña nga wa gyud kuno tabangi ni Mayor Nestor Archibald ang kining mga manindahay diha sa Carbon Public Market. Kay lagi naglikay sa risgo. Wa niya nigihimo ang pagdepensa diha sa mga manindahay diha sa Carbon Public Market. Labi na, wa sad niya himoa sa mayor kining Montirasas di Cebu diha nga mao ni iyahang kuanan gyud nga tungod atong bagyong Tino sa nakalabayng tuig nga nakamugna pod og grabing pagbaha diha sa Barangay Guadalupe diha sa ubos nga bahin. Wa niya ni tagaig pagtagad laktod nga pagkaistorya kining isyu sa Montirasas. Okay, naglikay sa risgo. Naglikay ang mayor sa risgo sa mga dato. Naglikay. O niya, lain niyang gisgutan kining Ayala ug ang SM tungod sa pagkalangan pod ni ining bus rapid transit mga kasugbo. Yang gisaway kining pagkalangan sa proyekto sa CBRT nga iyang namatikdan nga kung dili pa kuno ni nga kung nahuman pa kini masulbad unta kuno matud pas Bisi Mayor ang problema sa trapiko diha sa Banilad Talamban Corridor mga kapulso. So wa pa ni matud pa niya nga wa giuna ang BRT sa mayor kay tungod kay wa kini naghatag og kaayuhan sa mga dagko kunong developer diha sa baong lugar. Limang ganing iyahang kuan. So, mo ni nga karon kining Banilad Talamban Road Corridor duna ni kuan nga matod pang Vice Mayor Tami Osmeña nga mubali kuno ni. Himuon kuno ning one way diha. Aron mag-usab sa dagan diha sa mga lane og buhaton kining mga temporaryo nga solusyon nga daw scotch tape. Scotch tape lang kuno. Unya mo grabe pa mas mo grabe pa hinuon kuno kini. Pero kining mga pagsaway karon ni Vice Mayor Tami Osmeña ngadto sa iyang mayor, wa ni hatagi og gibugaton. Wa ni hatagi og gibugaton sa atong mayor dinis dakbayan sa Sugbo bisan tuod sila og mga kaalyado kay kisigihan naman ni sila pika. Gisigihan na ni siyag pika. Mao man sa ni gihimo ron ni mao man sa ni gihimo sa una ni Tami Osmeña sa panahon ni kanhi Mayor Alvin Garcia. Nga sa dihang na mayor si kanhi Mayor Alvin Garcia dinhi sa dakbayan sa Sugbo, unya siya pa'y Bisi Mayor kaniadto, agisigihan sa niyag pika. Sigihan sa niyag pika. Pagkasunod eleksyon, iyahang atbangan, anapildi in town si kanhi Mayor Alvin Garcia. So karon, unsa kay plano ni Vice Mayor Tami Osmeña? Kining iyang padayon nga pagsaway sa administrasyon sa iyang kaalyado nga si Mayor Nestor Archibald. Iya ba kaning atbangan? Sa umaabot nga 2028 National
og local election or mupadagan siya og lain nga iyahag yung tao kontra kang Mayor Nestor Archival. Kining mga akusasyon niya dili ni bag-o, no? Sa iyahang mayor nga iyahag yung sawayon, no? Kaniadto pa ni. Kaniadto pa ni nga kanunay niyang sawayon ang ihang mayor. Unya pagkasunod eleksyon iyang atbangan. Nakaroon doon na pabakahay igong kusog si Vice Mayor Tammy Osmeña nga makalahutay siya sa kung ugaling mo atbang siya kang Mayor Nestor Archival. Nga di na magani siya makaagwanta diha sa sesyon diha sa City Council. So doon na pa ba siya igong kusog ug baskog pa ba siya, no? Karong umaabot nga 2028 national ug local election, mga kapulso. Kaya medyo hinay naman gyud si Vice Mayor Tammy Osmeña. Matod pa gani niya nga dili kuno siya klase sa tao nga or matang sa tao nga maglikay kuno. Pagpadayag sa iyang baruganan ngadtos publiko sa usa ka butang nga sukwahi sa baruganan sa mayor. Kani aligri ni ilang kwan. Kinis Mayor Archibald dili man kay ni palaaway god, mura man ni siya kana bang dili kay ni siya kuan bang iya lang tutok lang sa serbisyo, no? Dili lang gid ni siya lantugi or makiglalis or mutubag ngadto sa ihang vice mayor nga maoy nag-aga kaniya, no? Panahon sa nakalabayng eleksyon ni adtong miaging tuig nga maoy nagpadaog po niya, no? Tungod sa local party ni Vice Mayor Tammy Osmeña kining BOPK kay doon naman gini mga supporter pa. Si Vice Mayor Tammy Osmeña, doon na pa min siya mga kuan gyud daghang supporter sa BOPK nga maoy nakapadaog nilang duha. Pero doon ay nag-ingon lagi nga kung wa pa to magkontra sila si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia og si kanhi Mayor Mike Rama dili kuno kadaog ni si Mayor Nestor Archibald. Bueno, makadaog ang vice mayor pero ang sa pagka-mayor mo dili kuno kadaog. Kay kun atong sumadahon ang usa ka plato gibahin ni og katunga. Gitunga ang usa ka plato. Ang one half sa BOPK. Ang one half gitunga sa duha ka mga kandidato nga nidagan pagkamayor nga sila si kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia o si kanhi Mayor Mike Rama. So sa one half, tag 1/4 na lang sila. So solid, nabuo. No, ang one half ngadto sa tandem nila ni Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tammy Osmeña. Ang one half gitunga nila ni kanhi Mayor Garcia o kanhi Mayor Mike Rama. So tag 1/4 na lang sila. Ang resulta pildi. Kay kun wa pa sila mag-atbang niadtong nakalabayng eleksyon or one-on-one fight lang or naghiusa lang ang kusog o ang partidong barug nila ni kanhi Mayor Mike Rama o kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia, posible nga ila ning mapildi. Ngano man, kung imong tipoon
ug ipunon to ang resulta sa eleksyon, no? Ang ilang botos ni Rama ug ni Garcia ug ila tong ipunon pildi si Mayor Nestor Archival. Sumana nga kunwa pa magkabangi, siguro dili ni ang mayor nga mulingkod karon sa syudad sa Sugbo. Pero mao lagi na nga nganong kanunay naman ning gisiko ni Vice Mayor Tami Osmeña si Mayor Nestor Archival. Doon na gini hinungdan. Doon na ni hinungdan. Pero dila na to ikuan dire. Kay nasayod ta. Nganong muraga. Murag gisiko ni kanunay kay. Doon na gihinungdan. Huwag mong subukan. Kunin yung suway. Doon na hinungdan. Pero dila na to kay basig malay biloso niya ta. Dili na to ibutyag diri ang hinungdan. Nganong, murag nasuko ni si Vice Mayor Tami Osmeña ngadto iyang mayor nga mao iyang kaalyado sa politika. Now nga atong komentaryo dinhi, mao ni. Bahin na aning karbon og sa Montirasas. Kinsa bagyod ang gipaboran. So, ato ning kini bang ato ning kung atong tutukan kining pamahayag ni Cebu City Vice Mayor Tami Osmeña bato kang Mayor Nestor Archival kabahin sa Carbon Public Market og kining sa Montirasas di Cebu. Nga matod pa ni Tami Osmeña nga playing safe kuno si Mayor Nestor Archival og sa iyang pagtan-aw murag napaboran kuno ang mga dato. Pero ang atong klarohon diri, no? Akusasyon pa lang ni, o kinahanglan kining paminaon ang tubag pod sa pikas. Sa carbon public market, ang pangutana dili lang kung kinsa ang negosyante o kinsa ang adunay kapital. Ang mas importante diha, unsa may mahitabo sa mga vendors, mga mamaligyaay, trabahante o ordinaryong Cebuano diha nga nagsalig sa carbon public market aron manginabuhi. O kining sa Montirasas, kinahanglan usab nga ang tanang desisyon sa gobyerno dunay transparency ug musunod sa balaod. Kung adunay mga reklamo o pangutana kabahin sa environmental safety diha, zoning o development issues, imbestigahon ni ug ipakita sa publiko ang tinuod nga dokumento o resulta sa ilang gihimo nga investigasyon diha. Kay dili na to gusto nga mahimong away sa mga politiko ang isyo. Dili ni Osmeña kontra Archival mga kapulso. Dili po ni dato kontra pobre. Ang atong pangutana mao, asa dapit ang interes sa katawhan mga kapulso. Kung ang usa ka desisyon pabor sa publiko, dan ipakita ang ebidensya. Kung adunay sayop, tuliron. Kung adunay paglapas, kung kinsa may nakalapas, atong panubagon. Bisan kinsa pa ang nalambigit, no? Diha sa maong proyekto. Kaysa kalapasan mga kapulso, dili ang kusog sa pulong sa mga politiko. Ang atong sukdanan, ang sukdanan mao, ang transparency, accountability o benepisyo sa mga Sugboanon, sa mga tagadakbayan sa Sugbo. O kining tinuod man nga adunay pagpabor sa dato kining gipasangil ni Vice Mayor Tami Osmeña, kinahanglan kini nga mapamatud-an sab, no? Kung dili tinuod, kinahanglan usab nga klarohon aron dili mahimong biktima ang publiko
sa political accusations, mga kapulso. So, mga kapulso, ang gobyerno dili ni negosyo ha. Sa pipila lamang ang gobyerno serbisyo para sa tanan. So mao kana ang atong bantayan. Dili kung kinsa ang modaog sa debate aning duha ka mga leader dinhi sa atong dakbayan sa Sugbo, pero si Mayor ni Sornebal murag dili man. Ha? Dili ni ikuan sa debate kung kinsay modaog kun dili kung kinsa ang nakabenepisyo. Ha? Ang pipila ba o ang kadaghanan sa katawhan dinhi sa dakbayan sa Sugbo? Okay, mobalik ta sa atong pagpakiguban sa padag hisgot-hisgot sa uban pang mga isyo dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawan. Atong oras, 10 minutos na lang sa dili pa mag alas 12 sa udto. Please stand by. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time na grabe, nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isog na kung palpangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong yung pirming imnon is ka na mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Coffee every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, mag-take og 30 ml nga Lacto Coffee, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So, one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say, 5, 6. Grabe dyan akong sakit sa tiyan karon dili na. Kalmada akong tiyan nga. Muna ko yung mga ubosipon, maging akong perming nun. Kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Atong oras sa Bantay Radio Cebu 3 kung 7 minutos na lang sa dili pa mag alas 12. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Doon na lang tayo 7 minutos ang nahabilin. Kunya ato lang ng i-shout out ang atong mga viewers sa atong online platform karong mga orasa. Si Sonia Libaton diha sa Barangay Basak Pardo ning atong dakbayan sa Sugbo. Kunya si konsihal or kining si Kuya Nick Pipito nga
presidente sa Philippine Councilors League. Kuya Nick, maing udto nimo. Number 1 na Toledo City Councilor. Tungod na sa pipila ka mga higayon si Kuya Nick Pipito. Maing udto nimo, kuya. Kanya si kini ni ang kadita kay di atay gi kuan unya kini ni ang ato usab i-shout out ang atong mga kuan nga si tan-aw siguro ni si kuano lumad nga taga Barili si Dora Libradilla. Salamat kay Dora itong silingan dito sa lungsod sa Barili. Kini nga atong tulumanon gipaluyuhan ni sa Lactobiotics Worldwide Corporation ang tigama sa Lactopuffy food supplement o kining Lactovital, no, nga mapalit ninyo sa tanang mga butika sa pinakaduol ninyo nga mga Pinoy-anan diha. Ngatong Lactopuffy o Lactovital duna sab ni kuan diha sa tanang mga sanga sa Rose Pharmacy nationwide. Duna sab ni sa 360 Pharmacy, no, og sa mga butika diha nga kanalang naa sa inyohang mga lugar, no, sa mga kalungsuran nga pangutana lang mo diha, pero naay Rose Pharmacy mas sigurado gina siya nga naa diha ang ato ang produkto sa Lactopuffy o Lactovital nga mapalit ninyo, no, unya kung mahimo ari lang mo siguro sa online sa ato ang Shopee o Lazada, mahimo diri sa TikTok kay dali ra kayo, daghan man to niingon nga mas dali ra man ang sa TikTok kuno kung mag-order ka. So nata sa TikTok ha. Unya kining sa online nato pod sa Shopee ug Lazada gawa sa Lactopuffy o kining Lactovital natay laing produkto sa Acel Laboratories Incorporated. Kining atong mga produkto sa agriculture, no? Doon na tay mga produkto diha nga sa atong mga pananom nga mga utanon. Unya doon na sad tay produkto diri sa Acel Laboratories Incorporated. Kini ni ang sa mga kahayupan nato. Kining manok, baboy, nya iring na pa ha. Kining Lactovet mga kapulso. So mao na nga kung mag-order mo, no, sa ato ang mga produkto sa Acel Laboratories Incorporated o baka sa Lactobiotics Worldwide Corporation, anha na lang mo sa online. Ha? Kay mas dili pa kayo hasol basta naa lang mo i-load, na mo'y data. Nya mag-andam na mo dihag kwarta. So apiki na kayo, no, kung maghisgot pa kita og mga isyu nga may labot ang haring lungsod kay usa ka minuto na lang sa dili pa ta matapos ning atong tuluman. So ako na lang pasalamatan atong mga viewers og viewers nato sa online platform dinhi sa ato ang official Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Kaya sa atong mga listeners sa DYAJ dito sa lungsod sa Sambuan, Cebu. No? Doon na tayo mga listeners diha gyud pero wa man ta mag dili parehas kaniadto nga mag-on-air mi og mga numbers, no? Mga numbers nga maoy among himuon nga text line
alang sa among mga listeners kaniadto nga mo hatag or mo greet sa ila mo kuag mga mensahe no, mga birthday greeting sa pankaron lahi naman god nga kung mag kuantag text line diri murag wa na gyud kay dian nata sa naman tay Facebook live sa atong mga programming diri mga programa diri sa Bantay Radio so mag-agad na lang mi pero kini ang atong mga programa ma-review gini no sa bisan unsang adlaw or bisang orasa nga mabakante atong mga kaigsunan maka-review sila no so basin susunod nga makalugar mo diha makatan-aw mo sa among live i-kuha na lang pod i-like o i-follow na lang no or i-share ang atong mga tulumanon din mga programa diri sa Bantay Radio Cebu. So wala tayo kong oras untop na gyud alas 12 nya naniudto na ba ang tanan matud pa ni kanhi Mayor Junard Ahong Char nakapaniudto na ang tanan. Sige sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer nga si Engineer G. Sanchez. O niya atong Assistant CEO sa ASE Laboratories Incorporated, Attorney Mikil Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Atong partner diri sa Pikas Lawak, si Engineer Patrick Diagzay, mga kapulso. Ako si Ray Pasaporte, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangtod ugma pohon sa susamang takna og istasyon. Mayong udto ug maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino